Hello, good morning guys. Ayan. Maulan na weather na naman tayo today. Grocery day dapat namin ni Jermaine ngayon, Friday. Pero may ano kasi kami ngayon yung annual check-up namin, regular check-up sa family doctor. Kasi hubby na gano'n lang siya. Nag-out siya ng maaga. Naantay ko na lang siya, naka-ready na nga yung t-shirt niya. Hindi na rin siya papasok, magpapalit lang siya ng t-shirt. So nakapang ano pa siya, nakapang trabaho. Ang appointment namin is alauna. So yun, mag-alas 12 na, pauwi na rin siya. So malalaman kasi kailangan namin ng magre-request kami ng mga yung usual na mammogram kasi last time di ako nakapag-mammogram. Tapos syempre yung blood works. Tapos siya dahil nga si hubby is 49 na this coming October. Mag-ano siya ng colonoscopy. Importante yun yung mga early detection ba para regular na napapacheck. Isa rin sa suggestion sa amin ng doktor nung nakaraan yun Kaya ngayon i-ask namin yung mga request. So syempre alam niyo naman na umiidad na tayo kaya kailangan laging updated sa mga check-up. Ayan, habang nag-aantay ako sa kanya nanonood ako nito My Oxford Year. Maganda rin medyo may konting drama. Ayun galing sa trabaho diretso na kami maulan maghapon hanggang mamaya yung ulan na yun kagabi lakas din ng ulan babad na yung mga halaman sa next year na lang ang mangyayari wala puro sa halaman natin. Ayan. Sana maging okay yung magiging mga check up namin pero pa naman yan kumbaga mag-send pa ng mga request Bubusitin pa ako sa trabaho parang ayaw pa ako payagan na ayaw siya payagan, nakaschedule na kami 2 weeks ago. Ang hirap pa naman kumuha ng mga schedule kahit sabihin mo may family doctor ka. Hirap. Actually ngayon hindi mismo family doctor namin mag-check up sa amin, ibang doktor kasi yung namin is nakabakasyon. Kaya sabi namin kahit sino na basta makahingi kami ng request nga para at least pagbalik ng family doctor mabasa yung mga result ko anong mga dapat gawin. Ayun, kaya nga akala ko malilate pa siya nung oras na to, tinatawagan ko na siya Hindi lang doon parang sobrang umaasa sila na sabi pa nga diba bakit magbabakasyon ka pa ng isang buwan bakit hindi diba ayaw siyang ba't daw isang buwan parang 2 years ago lang to nagbakasyon siya ano naman yun sila ayaw na magbakasyon Hindi sila nagbabakasyon. Wala nang buhay kasi yun na yung trabaho. Kaya lang, siyempre, hindi kumbaga hindi healthy sa sarili mo yun. Stressful yun pag ganun. Hindi ikot lang yung buhay mo sa trabaho Oo, kailangan natin ng trabaho pero kagaya ngayon, check up, hindi ako pupunta. Nakaschedule na. Para lang makapagpintura ako dun. Tapos yung pintor na kasama ko, gusto lahat ng mahirap sa akin ibibigay. Lahat ng mga komplikado na gusto nga akala daw alauna pa siya sabi alauna yung appointment ko alauna tapos northwest pa layo dulo southeast ako galing ilang kilometer yan hirap kasi kailangan tsaka nagsabi na siya nung isang araw pa dahil nga na-schedule na namin yan kanya lang yung kanyang wallet health card. Dito kami Royal Vista. Maulan. Pero ngayon ambon. Pero lakas ng hangin. Medyo maaga tayo Maaga tayo ng 15 minutes. 15? Ayan, tapos na kami. Ang dami namin daming papel. Daming request. Ano kailangan Pero chinek yung blood pressure niya. Dito okay. Sa bahay, mataas. Kaya hindi namin alam kung accurate pa ba yung blood pressure namin na pangkuha. Sobrang tagal din tagal din nung namin. Pero dami sa akin mammogram, request ng pap smear, CT scan, blood works. So lahat.
Kasi sa ulo ko sabi ko baka kailangan updated na CT scan para ma-check. Sa akin dapat may colonoscopy. Pero sabi hindi raw kailangan kasi dapat daw symptoms. Dapat daw fit test ang gagawin sa kanya pag 50 na siya. So most probably sa kanya blood works with fasting. Sa akin walang fasting. So kailangan tapat ko ng off ko kasi 12 hours kang magpa-fasting. Tagal nun. Yan na yung mga napamili. Kung ano-ano. Mahal daw eh. Ha? Mahal na no? Yung presyo. Ngayon lang uli kami nakapag-grocery ng dalawa. Sa Walmart. Walmart. Ang tagal na. Parang 6 months na, no? Hindi na tayo nagpupunta ng Walmart kasi mahal na rin talaga dito eh. Mamimili sana kasi hindi ako nag-grocery, supposed to be grocery dito. Pero may check-up nga. may check-up. Pasok pa. So sabi ko mamili kami ng pang-1 pero parang wala kami pag-bibili for a week. Dalawang kami lang nakuha ko. Ang mamahal ng beef. Kaya nga eh. Total, iwas din naman masyado sa beef. Magbe-burger daw kami. Yan. Burger. Beef pa rin. Ayun siya sa laruan. Bumalik ako eh. Nalimutan namin yung giniling para sa burger. Alam mo magkano to, dear? 454 pounds. Ano lang, grams? $8. Giniling, magkano? Kaya mas gusto talaga sa meat shop namimili. Ang laking katipiran eh. Ay, naglaro siya eh, no? May nakita ka? Yan. May yogurt. Frozen yogurt. Meron kasi kung sa Saskatoon sa bahay, ano siya. Ihahalo ko dito. May apricot din, may mangga. Alin? Ganda ba? Dinosaur. Yan, napuno rin namin isang basket. Ha? Ano? Ayaw mo pumila sa counter? Pwede naman. Pila na tayo kaysa mag-isa-isa tayo rito. Ayun oh, grabe 166. Dalawang bag lang tapos parang ang karne lang naman dalawa lang at 3. Manok, pork tenderloin, tsaka giniling. Grabe naman. Gulay nga ilan lang romaine, carrots, bumili ng itlog, yogurt. Wala na, sobrang mahal na talaga lahat. Nagulat kami sa binayaran eh. Dati ang Walmart isa sa mga mura naming nabibilihan. Dati. Ngayon din na rin talaga. Kaya nga tumigil na rin tayo ng pagpunta dyan, di ba? Much better na rin talaga yung mamimili ka talaga na pupunta sa meat shop talaga. Tsaka limit, marami ng mga product na na-discontinue sa kanila, di ba? Mga dati nabibili diyan, ngayon wala na. Dati superstore, hindi kami masyado nagpupunta. Superstore dati talaga. Ayaw nga pala dahil nga malapit lang dito. Pero madalas kami nag-Walmart kapag gaya ng yung mga lotion, yung mga kung anik-anik na nabibili namin. Diyan namin nakukuha. Sabi ko, daan pa tayo sa A-Mart. Huwag na raw. Kasi pag nag-A-Mart kami, mahina na naman yung 100 dyan. Eh, dapat pang 1 week na grocery lang talaga. Eh, yung ibang nabili namin, wala na sa budget eh. Kailangan talaga budgeting ngayon na ano-ano ang skills mo sa pagbabudget. Lalo pa ngayon, nag-renew ka mortgage, mas tumaas. So, tipid-tipid. Yan ang aming hapunan. Loaded na burger. Beef burger. Ano yan? Yung beef patty na ginawa ko. Tapos may itlog, may mushroom, cheese, onion, tomato, lettuce, tsaka curly fries. Tapos yung homemade na burger sauce. Yung burger sauce na ginagawa ko dyan, ketchup, mayo, pickle relish, tsaka mustard. Wala si Jonas lumabas. Kasama yung mga tropa niya. Ito yung sa akin, walang burger buns. Ito naman kay Jermaine, walang onion. Kasi ayaw niya ng raw onion. Yan, si Big Boy. Ayaw niya ng hilaw na sibuyas. Pero kumakain siya ng yung luto.
Yan, kay hubby. Tapos ito lang pala yung natira na. Sapin-sapin na bigay sa amin. Sarap eh. Sulit. Ito na lang. Actually, nag-bounce si hubby ng ganito rin karami. Binigyan niya yung mga katrabaho niya. Kahit sila Jonas nagustuhan eh. Thank you po. Ayan ah. Ano pa tayo? Home blood pressure program. Binigyan siya ng chart ng ng doktor. Program siya parang yung check mo ng umaga at gabi. Yung blood pressure. Tapos kung bago kumain or bago yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin pag nagka-take ng blood pressure. Kasi yung namin, yung pag-check ng blood pressure, usually sa gabi namin tine-check. Tapos yung after maligo na matutulog na gano'n na kaya medyo semi-higa na. Ano pala yun, hindi siya advisable. Tapos naglalaro siya ng cellphone habang kailangan daw concentrated ka na, relax, ganyan. Upo ka na maayos. Tapos naka-straight yung upo. May level na dapat. Kasi although makukuha mo siya, pero hindi ganun ka-accurate. Which is kanina, sabi, kasi nabanggit nga na high blood siya. Pero lately, dahil nga nag-ano kami ng kain, minsan lang kami talagang kumain ng todo. Pero hindi na masyado. Hindi, pero yung kanin konti. Ako hindi na nagkakanin. Siya konti-konti na yung kanin. Tapos more on sinasabayan pa namin veggies. ng Tapos nag-exercise kami ngayon. Every gabi-gabi. night nag-exercise kami. Kaya medyo nag-strengthenin yung mga muscle. Nagbe-burn So, din ng fats. Noon din nakakaroon, tataas ng niya eh. Sa blood pressure pero baka kasi mali yung way ng pagkakakuha. Tapos lately, dahil nga nag-exercise, bumababa. Kanina pagdating namin doon sa... Galing pa ako ng work noon, Usually, pag galing siya ng work, kinuha na siya ng blood pressure. Ang taas. Kanina sabi doon, hindi ka naman hindi ka high blood. 120/80 eh. Normal nga daw. Normal. Pero dapat kasi pag mga nasa age ka na 40 plus, tapos pa 50. Depende rin kasi yun eh. Parang tumataas na talaga. Kumbaga may factor talaga yung edad, yung kumbaga namamana ba, genetic, yung mga ganon. Kaya sabi niya, ito bibigyan ko kayo ng chart, kuhanan mo siya na magkuha kayo ng blood pressure every morning at saka nighttime. Twice a day. Yun lang din yung maganda rito sa Canada lalo na pag ganun sa mga health na issues na ganyan. Kagaya niya, nagpa-schedule siya. Sunod-sunod ang dami, no? Kanya, sabi niya, may problem. Sabi ko, actually, lang ako, time na ng annual check-up at saka lab. Sabi niya, sige. Sabi niya, di ba ang nyo? Sabi ko, yung bukod sa, yung mga blood, lahat. Sabi ko, glucose, urinalysis, ano pa? Akin pati calcium, lahat. Calcium, taka yung CBC. Ano ka na rin, di ba? Nag-mammogram. Nag-request ako ng mammogram. Kasi last time hindi ko nagawa eh. So, lumipas na yung request ko. Kaya nag-request ako ng bago. So, mammogram yan at saka ultrasound. Kasama ultrasound, tsaka pap smear. Pap smear. Tapos sabi ko, one more thing. Sabi ko, yung sa surgery ko last time, 2 years ago. Siya pala yung nagtanggal ng tahi? Siya yung nagtanggal ng tahi kasi bago siya by that time nun eh. Sabi ko, 2 years ago, sabi ko, dahil doon sa surgery, sabi ko, expected ko, kasi wala. Tapos ako yung pinaka-last na check-up ko after ng surgery is yung 3 months bago ako bumalik sa work. Pero that's it. Sabi ko, wala nang follow-up or anything. Sabi ko, yung sakit, everyday pa rin siya na yung parang nerve pain. Ganun ba? Sabi niya, sige, ano ka ng referral ng CT scan. Which is good kasi ayoko ng MRI talaga eh. Kahit maaari. Ayaw mo ng MRI mo. Para akong, di ba kaya nga pag nasa MRI kasi sobrang lapit. So sa akin, CT scan ng problema kasi malaki naman yung nun eh. Ay, naka. Tapos sabi niya, ikaw naman. Pero yung ko raw, blood works, hindi naman daw sila masyadong kasi nga, okay, normal lahat ng test ko last year. August din kami nun eh. So siya naman ang tinanong. Di binanggit namin lahat. Sa tuhod niya,
Tapos yung minsan kasi dito sa may left side ko parang biglang may parang tutusok. Pero hindi naman, kumbaga hindi naman siya regular. Hindi lagi masakit. Hindi May lagi mga masakit. Times pasundot-sundot lang. Pero chinek ko na rin sa sa internet, sabi lang regular. Na ngayon parang normal lang sa katawan ng tao. Normal. Pero kagandahan sa doktor, sabi niya, you know what, kasi ipapatest ko rin yan kasi high blood ka. Sabi niya, possible pati yung sa keys, kidney stones. kidney stones. Sabi niya, so iba yung magiging lab test mo sa kanya. Para lahat ma-check. check daw lahat yung Tapos bigyan siya ng ultrasound para sa, yun nga, sa tagiliran niya, harap likod, di ba? Hanggang dito sa may backside na. So, sa pool na yung kidney, yung dito sa abdomen niya. Tsaka yung tuhod. Tsaka tuhod. Yung tuhod naman kasi, kung nanonood kayo ng nakaraan, mga 2 to 3 years na yun, di ba? Ko na rin yun eh. Pina-x-ray. Tsaka, ano ba yun? Ultrasound din. Ang sabi, baka daw arthritis lang. Pero, nawala-wala nung binigyan ako ng gamot ni Pero topical lang binigay eh. Topical lang binigay na gamot sa kanya eh. So, tatry daw muna namin yung topical. Pero which is bibigyan pa rin siya ultrasound. Gagawin pa rin yun. So ngayon, ang kailangan kong gawin is pa-schedule na lahat. Kaso yung sa kanya, merong fasting. Kasi meron siyang glucose na Ayoko pa naman yung lasa na sobrang tamis nun eh. Yung glucose na papainom sa'yo bago ka kuha. Nirequestan uli. Bibigyan uli siya kayo ng ganun test. Tapos tutusukin yung ganito mo. Ayoko lang yun. Yung sa dugo. Ayun nga yun. Mas gusto ko nga rito kaysa dito. Puno na lang ako yung Ay, dito kaysa dito. Mas gusto ko nga yun kasi mabilis lang. Just sakit nga nun. Ayoko nun eh. Mas gusto ko yung yung dito na lang. Tapos kunin niya lahat ng dugo na gusto niya kunin. So, ayun. Kaya magpa-fasting siya ng 12 hours. Kaya sabi ko kailangan nun. Day off siya. Biro niya daming test nun. Tapos, lahat yun, libre lang. Libre lang siya. So, sobrang laking yung tax na binabayaran namin. Yun doon na pupunta. Hindi mo naman matitignan na bayad eh. Kasi libre, pero syempre, doon ang pondo pa rin. Doon talaga yun. Pero, kumbaga, may napupuntahan. May napupuntahan. Nagagamit mo, di ba? Kasi dito talagang regular eh. Yung annual check-up, importante yun eh. Yun lang din yung mga kagandahan. Kaya yung mga nagtatrabaho dyan, gumawa kayo ng way talaga na mag-attend ng ganyan na appointment sa doctor. Lalo dito tayo, libre naman. So, might as well i-check mabuti. Problema kasi, kagaya sa amin, halos parang ayaw ko mawala doon. Ang nagiging problema is yung mga kasama ko na puti, ayaw hindi sila nagpapa-check up, ayaw nila nung ganyan. Pag yung doktor na yung tumatawag sa kanila, kagaya ayaw, pinakancel nila. Pero sasabihin niya, may iron, siya, yung sobrang taas ng iron niya. Masama din pala yun. Delikado rin yun eh. So, pinababalik-balik siya, ayaw niyang bumalik kasi may pasok, ganyan. Hindi, dapat alanan mo. Halimbawa, may pasok ka ngayon. Ano naman sila lalagyan ka naman nila ng oras kung kailan ka available. Pero huwag mo i-cancel kasi sayang yung unang-una, kalusugan mo yun. Importante yun. Kaya kami, ginagawa namin, kapag hindi pa kami natatawagan, kasi August kami, parang last year, August tayo ng mid na So, kahit na wala pa, nagpapaschedule na kami. Pero kung hindi pa kami makatawag, for sure tatawag yung family doctor para sa regular check-up. Tsaka aalamin din ni Dr. Chetty kung ano na nangyari, di ba? Tapos gaya halimbawa, sabihin na high blood ka, maggamot ka, pagbalik mo, nakita na ipapollow up ka nila every time after 2 months, blood works ka uli. After ganito, hanggang maging normal. Rin ako dun kagaya actually, mga doktor namin dun, mga East Indian, mababait naman sila talaga. So, yung one time na umuwi kami, kung natatandaan yun, sa Pilipinas. Tapos, dalala tayo talaga nun nagkaroon ako ng siguro nanibago ako kasi biglang lamig dun no? Biglang lamig dun time din tagal nung biyahe natin. Tapos stress pa kami dun sa mga bagahe nung time na yun. Tapos pahinga lang ng ilang araw, 2 araw, pasok na, di ba?
Tapos nagkasipon ako, sabi ganun. Tapos ubo, ayaw mo wala ng ubo. So nagkaroon siya ng ano, yung parang natakot siya, no? Nagpa-bloodworks muna, sabi sa pa-bloodworks ka. Tapos doon nakita na mataas ang ano mo. Yung, ano ba? D-dimer. D-dimer. Sabi niya, baka embolism yan. Tawag siya 6:30, past na yun ng ano, oras niya sa clinic. Tinawagan siya 6:30 ng gabi. Sabi ko, ano, next thing bukas. Ganyan, okay ka ba? Sabi namin, bakit? So, nag-worry kami kasi pag tinawagan ka ng doktor mo ng gano'n, nakakatakot. Medyo, nakakatakot. Alarming talaga. Kaya sabi niya, punta ka agad dito, naka-schedule ka na. Pag inano ka talaga ng ano ng doktor na ito emergency to. Although nagantay kami sa emergency pero matik siya. Saglit lang, oo. Binigay siya referral. Sabi niya punta ka na ng diretso ka na ng emergency, wag ka nang mag-wait ng ano. Ano ako nun, ano? MRI ba? O ano? No, CT scan. CT scan, no? CT scan. CT scan ako nun. Saglit lang din eh. Oh, pero mismo pagka nun, inanuhan siya. Sabi kasi nga naka-note doon na possible embolism. Pag embolism, saglit lang. Kaya yung takot ng doktor, gano'n lang. Kaya kahit late na ng gabi, tawag siya. Sabi niya kasi, minsan kasi may embolism na saglit lang, patay ka agad. Nakarating na agad yung clot sa, sa ulo mo. Pero merong mga times na nagta-travel pa yun. So hanggat maaari, bilisan natin na makakapunta ka agad sa emergency, malocate ka agad yung kung sakali. Awa ng Diyos wala naman. Kaya matagal na rin talaga kami. Ang layo ng namin actually ng family doctor Northwest. Ibigay pa kami Northwest. Pwede kami lumipat pero kasi dahil nga andun na lahat ng history tsaka yun nga. Pag kami mga ganyang pagkakataon, follow up kagad sila. Simula nang lumipat kami rito sa Calgary, siya na yung family doctor. Kaya ang bagay din yun. Nag-alalaman kami pero at least dati ang hirap maghanap talaga ng family doctor, no? Oo. Ewan ko lang ngayon. Ngayon din siguro. Mas lalo ngayon dahil marami naglilipatan na raw sa US yung mga doktor dahil nga kinukulang na rin ang mga di ba? Sa sweldo siguro, ganyan. Doctor, nurses, talagang lumilipat So yun, namin, at least nakapag-schedule na kami, pero sunod-sunod yan. No? Pero hindi ka pa pwede na may pasok, kailangan day off ka talaga pag nagpa-blood work. Last time kasi sabay kami. Dahil wala naman siyang fasting last time. Ngayon may fasting. Ngayon may fasting siya kasi nung nakaraan, nakita borderline yung sugar niya. Pero ngayon, palagay ko, hindi naman siguro. Ang ganda-ganda yung blood pressure mo nga. First time yung bumaba na gano'n. Madalas kasi nun kahit ano kainin Tapos ice cream, kung ano-ano pa. Hindi rin naman matutusin. Kung compare mo pa nga sa iba, lalo yung kain mo, hindi ka naman malakas talaga kumain Kaya lang talaga, may mga time na mahilig siya sa chicheria na. Chicheria, nanonood, ganyan, or naglalaro. Chips. Walang control Pero ngayon, hindi natin plus ngayon, sa bahay na namin ng exercise. Tsaka more on, dessert namin yan, more on prutas. Puro prutas nga Baga, may sugar din, pero prutas naman kahit pa. Nahaluan ng yogurt na na plain or yung walang masyadong sugar. Yun yung mga signs of aging. Yun yung mga kailangan, yung trade-off ba? Pero yung so maging healthy, kailangan magbawas ka talaga naman. Pero yung exercise namin, actually maganda siya. Parang stretching siya. Parang yoga na tai chi na combination. So, wala kang gagamitin na na mga weights. Yung body weight mo lang talaga yung gagamitin mo. Tsaka yung mga balancing. Although meron kami yung huli pa dumbbell. May maliit akong dumbbell. Maliit na dumbbell lang yun Parang konting lang ba? Yung sa kanya kasi yung mga braso niya. Nangihina talaga. Siya naman yung sa tuhod. Kaya yung bago kami matapos ng exercise, yun ang ginagawa namin. Yung sa akin sa lower part, sa kanya sa upper. Malaking bagay yung yung mga exercise na ganun. Kahit mga simpleng 30 minutes walang walang masama kung susubukan. Kahit pa paano makakatulong yun. Hanapin niyo yun sa YouTube, Tai Chi exercises. Madali, hindi naman siya ganun kahirap Pero dagang papawisan kapag dire-diretso, ilang times mo ginagawa Yun yung mga maganda nun Tsaka yung yung health, tungkol sa health natin dito sa Canada. Pagka nasa ganito na tayong edad Gawin yung regular talaga yung check-up.
Wala namang mawawala. Although sa atin sa Pinas ang mahal. Pero dito, yung mga nandito, yung may mga libreng health gamitin nyo. Gamitin nyo kasi. Kahit kaya yung insurance namin hindi ko nagagamit minsan Importante. Gamit mo naman sa gamot. Sa gamot pero magkano lang naman yan. Yan lang naman guys, na-share lang naman namin na ang aming mga kaganapan. Kaya sana yung mga nandito, yun nga, regular check-up. Importante yun. Regular check-up at priority syempre, natin yung ating kalusugan. health is wealth. Tama. Huwag kayong gagaya sa mga kasama ko na may schedule na ika-cancel pa para lang makapagtrabaho. Kasi yung trabaho, ano yun although kailangan talaga natin ng trabaho, kaya lang, syempre, paano magtatrabaho? Paano ka magtatrabaho? Pag nagkasakit ka na. Priority natin ito kasi importante. Gusto nyo mas sumaba pa ang buhay kasama ang pamilya. Mahirap na yung priority natin to. Mahirap yung laging trabaho. Hindi mo na malayan Kagaya nung yung galing ng Kuwait. Kuwait, Japan. Na heart attack siya sa bus. Parang natutulog lang Nakasaklap nun, parang pauwi ka na, excited ka makasama pamilya mo, tapos magkakagana. Sobrang pagod na yan. Ang sakit din sa kalooban ng kamag-anak yun, di ba? Imbis na sasalubungin ka nila, wala na, doon ka na inabot. Kaya maging health conscious tayo. Lalo sa mga ini-intake natin, kinakain natin. Hindi naman kailangan ng sobrang laking pagbabago. Paunti-unti. Lalo na mga kabataan hanggat maaari. Simulan nyo na hanggat bata. Yun lang naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.